Naniniwala ka ba na ang agimat ay hindi hinahanap? Kung hindi, ito ang pumipili sa taong dapat magmay-ari nito. Isang gabi, sa gitna ng aking mahimbing na tulog, isang boses ang bumulong sa akin. Isang babala at isang imbitasyon sa isang lugar na hindi basta-basta pinupuntahan ng pangkaraniwang tao. Ngayong gabi, sasamahan niyo ako sa pagtuklas sa isa sa pinakamailap na agimat sa mundong ito. Ang mutya ng saging. Ako si Lando, isang simpleng magsasaka sa paanan ng bundok Panahaw. Sanay na ako sa dilim. Pero iba ang dilim na naranasan ko sa aking panaginip noong nakaraang Martes. Nakatayo raw ako sa gitna ng isang sagingan. Pero ang mga puno ay kasing taas ng higante. Sa dulo ng sagingan, may isang punong namumukadkad ng puso. Kulay lila na tila nagliliyab sa gitna ng gabi. May matandang lumabas mula sa likod ng puno. Sabi niya, "Lando, sa darating na kabilugan ng buwan, ang mutya ay bababa. Kung handa na ang iyong loob, pumunta ka sa pusod ng gubat. Pero mag-ingat ka, dahil hindi lamang ikaw ang naghihintay." Nagising akong pawisan. Alam kong hindi yun basta panaginip lang. Yun ay isang patawag. Sa aming baryo, ang mutya ng saging ay pinaniniwalaang nagbibigay ng pambihirang lakas at proteksyon sa sinumang makakakuha nito. Pero batid ko rin ang panganib, sapagkat marami na ang nagtangka ngunit hindi na nakabalik matapos subukang kumuha nito. Pero buo na ang aking loob. Ang napanaginipan ko ay isang patawag, isang imbitasyon. Inihanda ko ang aking itak, ang aking sulo, at isang maliit na krus
Nagawa sa hindi pangkaraniwang kahoy. Kailangan kong umalis bago pa sumikat ang buwan. At habang naglalakad ako palabas ng aming bakuran, naramdaman ko ang kakaibang tingin mula sa kadiliman. Hindi lamang pala ang gubat ang nagmamasid sa akin. Habang palalim ako ng palalim sa gubat, biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang mga kuliglig, tila na takot humuni. At doon, sa malayo, nakita ko ang isang anino. Anino ng isang napakalaking nilalang na nakaupo sa ibabaw ng puno ng saging. Ito na kaya ang bantay na sinasabi ng matanda? O baka may mas malaki pang panganib na nag-aantay sa akin? Sa huling kwento natin, tinanggap ko ang patawag ng isang matanda sa aking panaginip. Ngayon, narito na ako sa pusod ng gubat ng Banahaw. Papalapit na ang kabilugan ng buwan. At bawat hakbang ko ay tila binabantayan ng libu-libong mata na hindi ko nakikita. Sabi nila, ang paglalakbay patungo sa mutya ay hindi lamang pisikal. Ito ay pagsubok sa iyong tapang. Handa na ba kayong malaman kung ano ang naghihintay sa akin sa dilim? Habang palalim ako sa gubat, ang hangin ay naging mas malamig at amoy lupa na hinaluan ng mabangong bulaklak na hindi ko maipaliwanag. Kasabay ko sa paglalakad ay sinamahan ako ng aking aso na si Bantay. Ngunit ng sandaling ito, huminto sa paglalakad si Bantay. Ayaw na niyang umakbang. Nakatitig siya sa isang malaking puno ng balete at nagsimulang umalulong. Yung alulong na parang nakakita ng hindi dapat makita ng tao. Itinapat ko ang aking sulo sa itaas. Doon ko nakita ang mga bakas. Mga kuko na nakabaon sa balat ng puno. Sinlaki ng kamay ng tao. At hindi ito hayop. Alam ko sa loob-loob ko na naririto na ako sa teritoryo ng mga hindi natin kauri. Subalit nagpatuloy ako. Pilit kong tinatagan ng aking kalooban. Habang nilalabanan ng takot,
ay unti-unting tumahimik ang kapaligiran. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong mahinang hagikgik at nagmumula ito sa itaas. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang pares ng mapupulang mata. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang sa akin. Lando. Bulong ng isang tinig na parang hangin. Bumalik ka na habang may oras pa. Ang mutya ay hindi para sa iyo. Pero hindi ako nagpatinag. Alam kong kasama ito sa pagsubok. Habang nagpapatuloy ako, may naramdaman akong humahabol sa aking laylayan. Nang tingnan ko, mga itim na kamay na tila gawa sa usok. Agad akong nag-antanda at hinawakan ang aking krus na gawa sa kahoy. Biglang naglaho ang mga ito. Pero alam kong simula pa lamang ito ng aking pakikipagtuos. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At kalaunan ay sumabay na rin sa akin si Bantay. Sa wakas, narating ko rin ang dulo ng bangin. At doon, sa gitna ng isang maliit na kapatagan, nakatayo ang nag-iisang puno ng saging. At siya ring puno na nakita ko sa aking panaginip. Siyang siya. Ang puso nito ay nagsisimula ng bumuka. At isang kumikinang na liwanag ang lumalabas mula rito. Pero bago pa ako makalapit, isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa. Isang higanting anyo ang humarang sa aking daanan. Ang tunay na bantay ng agimat. Sa susunod na bahagi, ang pakikipagbuno para sa mutya ng saging. Huwag kayong kukurap. Dito lamang ito, sa Boy Capre, Aswang Diary. Narito na tayo sa sandaling magbabago sa lahat. Sa harap ko ay ang puno ng saging na nagliliyab sa liwanag. At sa pagitan namin, ang isang nilalang na tila galing sa kailaliman ng lupa. Hindi biro ang kumuha ng agimat. Ang bawat patak ng pawis at takot ay kabayaran
para sa kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Handa na ba kayong masaksihan ang pakikipagbuno para sa mutya ng saging? Ang bantay, hindi siya aswang. Hindi rin siya kapre. Isa siyang nilalang na tila gawa sa ugat ng puno at lupang basa. Ang kanyang mga mata ay parang uling na nagbabaga, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumipad ang mga tuyong dahon at nagiging matatalas na parang mga kutsilyo. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking bato. Naalala ko ang turo ng aking lolo. Ang agimat ay hindi nakukuha sa dahas, kung hindi sa tibay ng loob. Inilabas ko ang aking itak, hindi para pumatay, kung hindi para italak sa lupa bilang tanda ng aking paggalang sa espiritu ng gubat. Sumigaw ako sa gitna ng hangin. Hindi ako naparito para magnakaw. Naparito ako dahil ako'y tinawag. Biglang tumahimik ang paligid. Ang pambihirang nilalang ay huminto. Tila sinusukat ang aking katapatan. Kasabay nito, ang puso ng saging sa itas ay tuluyan ng bumuka. Isang maliit, makinang at kulay lila na parang kristal ang dahan-dahang nalaglag mula sa gitna ng puso. Ito na ang pagkakataon. Kailangan kong saluhin ng mutya bago pa ito tumama sa lupa. Dahil kapag tumama ito sa lupa, mawawala ang bisa nito at lalamunin ito ng espiritu ng gubat. Tumakbo ako ng ubod bilis. Hindi ko na alintangan na ang mga ugat na pilit akong pinapatid. At sa huling segundo, bago pa ito malaglag sa lupa, nasalak ko ang mutya gamit ang aking palad. Napatalon ako nang hindi alintana kung ano magaganap sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding kuryente na dumaloy mula sa aking palad at naglakbay ito hanggang sa aking buong katawan. Doon ko napagtanto. Ang mutya nasa akin na. Pero sa paghawak ko rito, isang nakangingilong hiyaw ang umalingaw sa buong paligid. Mukhang hindi pa tapos ang aking kalbaryo. Dahil ang pagkuha sa agimat ay simula pa lamang. Ang pag-iingat dito, ang tunay na pagsubok.
sa susunod na bahagi. Ang pagsubok. Paano ko ililigtas ang aking buhay habang hinahabol ako ng lahat ng nilalang sa gubat at lahat sila ay naghahangad sa mutyang ito. Huwag aalis. Dito lamang ito. Sa Boy Capre Aswang Diary. Hawak ko na ang mutya ng saging. Ramdam ko ang init at tibok nito sa aking palad. Tila ba ito ay may buhay? Pero kasabay ng pagkuha ko rito, ang katahimikan ng gubat ay napalitan ng galit. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw. Ang lupa ay tila humihinga. At ang mga hiyaw sa dilim ay papalapit na sa akin. Ang pagsubok ay hindi natatapos sa pagkuha ng agimat. Ang tunay na laban ay kung papaano mo ito mailalabas ng buhay. Handa na ba kayong tumakbo? Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako ng buong bilis. Pabalik sa direksyon kung saan ako nanggaling. Pero ang daan na dinaanan ko kanina, naglaho na. Ang mga baging ay mabilis na humahaba at iginagapos ang aking mga paa. Bawat hakbang ko, may naririnig akong mga kaluskos sa paligid. Mga aninong mabilis na tumatalon sa mga sanga ng puno. Doon ko nakita ang mga aswang. Hindi lang isa, kundi isang kawan. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa inggit at gutom. Ibigay mo sa amin ang mutya, mortal! Ibigay mo sa amin. Amin ang mutya, mortal! Ang sigaw ng isa sa kanila. At nadagdagan pa. Ang tinig niya ay parang pagkiskis ng bakal sa bato. Subalit hindi ako sumagot. Bagkus ay hinigpitan ko ang hawak sa aking krus at patuloy na bumaybay sa madilim na gubat. Sa gitna ng aking pagtakbo, isang aswang ang biglang lumitaw sa aking harapan. Akala ko'y katapusan ko na. Nang biglang sumulpot ang aking asong si Bantay. Buong tapang niyang hinarap ang nilalang para bigyan ako ng pagkakataong makalayo. Bantay! Huwag Bantay! Sigaw ko. Pero alam kong ito ang kanyang hangarin. Yan ang kanyang misyon. Ang protektahan ang kanyang amo sa gitna ng panganib. Tumulo ang aking luha. Pero hindi ako pwedeng huminto. Naramdaman ko ang init ng mutya sa aking bulsa. At bigla itong naglabas ng isang liwanag na tumagos sa kadiliman. Tila ba itinuturo sa akin ang tamang landas palabas ng impyernong ito.
Nakikita ako na ang liwanag ng mukhang liwayway sa dulo ng gubat. Malapit na ako. Pero bago ko marating ang hangganan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan. Isang boses na hindi ko inaasahan na marinig sa gitna ng gubat na ito. Sa susunod na bahagi ay ang huling bahagi. Ang kapangyarihan. Sino ang tumatawag kay Lando? Makakalabas ba siya nang ligtas kasama ang mutya? At ano ang magiging kapalit ng kapangyarihang ito? Huwag bibitiw. Dito lamang sa Boy Kapre Aswang Diary. Narating ko na ang hangganan ng gubat. Pero ang boses na tumawag sa akin ay nagpatigil sa aking mundo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pala tungkol sa pagkuha ng lakas. Kung hindi, tungkol sa kung ano ang handa mong iwanan para sa kapangyarihang ito. Ngayong gabi, sa huling bahagi ng ating serye, malalaman natin ang tunay na lihim ng mutya ng saging. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Lando. Nilingon ko ang boses. Doon sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakita ko ang matandang nasa panaginip ko. Pero sa tabi niya, nakita ko si Bantay, ang aking aso, na nakaupo ng mahinahon. Lando, sabi ng matanda, ang mutya ay nasa iyo na. Pero tandaan mo, ang agimat ay hindi para sa pansariling kagustuhan. Gagamitin mo ba ito para sa kabutihan? O lalamunin ka ng dilim na kaakibat nito? Tanong ng matanda. Naramdaman ko ang bigat ng mutya sa aking bulsa. Bigla itong uminit ng husto. Hanggang sa hindi ko na ito mahawakan. Inilabas ko ito. At sa harap ng matanda, ang mutya ay biglang naglaho. At sumama sa aking sariling dugo. Hindi ko na ito hawak.
Ang mutya ay bahagi na ng aking pagkatao. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi ako naging mayaman. Hindi rin ako naging hari. Pero ang aking mga mata ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nararamdaman ko ang panganib bago pa ito dumating. At si Bantay, hindi na siya naging pangkaraniwang aso. Siya na ang aking naging gabay at bantay laban sa mga aswang na hanggang ngayon ay nagmamasid pa rin sa akin mula sa kalayuan. Ang mutya ng saging ay hindi lang agimat ng lakas. Ito ay agimat ng responsibilidad. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman ko ang tawag ng gubat. Isang paalala na ako na ang bagong tagapangalaga ng lihim na ito. Dito nagtatapos ang kwento ng mutya ng saging. Pero para sa akin, ito ay simula pa lamang ng aking bagong buhay sa mundo ng kababalagan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kayo, mga kabikay. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang tawagin ng gubat? I-comment nyo lamang ang inyong mga saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa susunod na gabi ng katatakutan. Ito ang Boy Capre Aswang Diary.